At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang mainit na isyu ang lumalabas sa politika ngayon. Ayon sa maulat, nagpasya si Senator Amy Marcos na mag-imbita ng isang malakas na protesta laban kay Vice Presidente VP Sara Duterte at ang administrasyon ng kanyang kapatid, si President Kuting ng Norte Jr. Ang isyong ito ay nag-ugat mula sa mga aligasyon ng katiwalian sa gobyerno at mga patuloy na kontrobersya sa ilang mga proyekto ng administrasyon. Ipinahayag ni Senator Amy Marcos na hindi siya sang-ayon sa mga hakbang ng pinapatupad ng Vice Presidente at nagdesisyon siyang i-boycott ang mga hakbang na may kaugnayan sa mga proyekto ng administrasyon. Ayon sa Senador, ito raw ay isang pagsuway sa mga prinsipyo ng tapat na pamamahala at nagsisilbing babala sa mga nagaganap na katiwalian sa loob ng gobyerno. Hindi rin nakaligtas ang kanyang mga pahayag ang ilang mga isyu ng hindi pagkakasunduan sa ilang mga miyembro ng gabinete ni President Marcos. Ang pahayag ni Senator Amy Marcos ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga kasamahan nito sa gobyerno at mga kritiko ng administrasyon. Ilan sa mga miyembro ng partido ng PDP Laban ay nagsabing hindi dapat malaking sanhi ng politikang magkamag-anak ang mga ganitong hakbang at umaasa silang magkaroon ng mas maayos na komunikasyon sa pagitan ng dalawang kapwa Marcos sa mga susunod na linggo. Ang mga aligasyon ng katiwalian na ibinabato ni Senator Amy Marcos ay sumasaklaw sa mga proyektong may kaugnayan sa infrastruktura at ilang malalaking kontrata sa mga sektor ng kalusugan at edukasyon. Ayon sa ilang mga dokumento na lumabas sa publiko, may mga kumpanya umano na may koneksyon sa ilang mataas na opisyal ng administrasyon na nabigyan ng mga kontrata na hindi dumaan sa tamang proseso ng bidding. Bagamat hindi direktang pinangalanan ni Senator Amy ang mga tao o kumpanya na sangkot, iginit nito ang mga ganitong issue ay nagdudulot ng malubhang epekto sa kredibilidad ng administrasyon at sa pagtitiwala ng taong bayan. Ipinunto rin ng senador na kailangan ng malalimang investigasyon upang matukoy kung sino-sino ang may pananagutan at agarang hakbang upang maitama ang mga posibleng anomalya. Ang isyu ng katiwalian at ang magbibitaw ng Senator Amy Marcos mula sa mga opisyal na aktibidad na pinangungunahan ni VP Sara Duterte ay tiyak na magdudulot ng mas matinding pagsubok sa relasyon ng mga Marcos at Dutertes. Habang patuloy ang mga pag-iimbestiga at alingaungaw ng mga tensyon sa loob ng administrasyon, makikita natin kung paano ito makakaapekto sa kanilang pangako ng pagbabago sa bansa. Maghihintay pa tayo ng pahayag mula sa Malacanang at sa kampo ni VP Sara Duterte ukol sa isyong ito. Tinututukan natin ang mga susunod na development sa isyong ito. Patuloy na sumusubaybay ang mga mamamayan sa mga hakbang ng Administrasyong Marcos Duterte at kung paano nila ito haharapin sa kabila ng mga aligasyon. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share at subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. BBP Sara Duterte. So she wants both. Pareho gusto niya makuha. Paano niya ginawa? Through this video. Pero ang problema, merong magsisiwalat ng style mong bulok. May magsisiwalat ng katotohanan. Kaya ako, bilang tunay na Duterte supporter, kung kayo ay nagpapapaniwala pa rin sa ganitong klaseng pambubudol, ay may tawag sa inyo. Diba? May tawag po sa inyo. Kaya sana, huwag na ako kayo magpabudol dito. Pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Bitbit ang aking ginagawa para sa bayan nitong nakaraang termino. Mga batas na aking alay sa taong bayan at ang katotohanang hindi ako lumihis sa landas at prinsipyo ng aking ama. Yun. So talagang lagi niyang ipinapasok yung aking ama, aking ama, aking ama. Yung aking ama. So pinaninindigan niya pa rin, okay ang ginawa ng kanyang ama. Kaya kung kayo ay hindi natutuwa sa ginagawa ni Bongbong Marcos at boboto pa dito, malaking problema natin. Malaking problema natin. Maglingkod sa bawat Pilipino nang walang pinapanigan maliban sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sana'y patuloy ninyo akong unawain at mahalin. Ako, ba't ka namin ang intindihin? Iniintindi na nga namin yung buhay namin eh. Iniintindi na nga namin yung pamilya namin. Iniintindi na nga namin jowa namin. Pati ba naman ikaw, intindin ka pa namin? Alam mo bakit niya sinabing intindihin siya? Intindihin siya na siya ay Marcos, pero ayaw niya na sa kapatid niya. Pero gayon pa man, kailangan kayong mga loyalistang bumoto sa kanya.
kung kayo mga loyalista, boboto pa rin sa kayo sa ganyan, iniwan na yung pinaka-amo ninyo si BBM, ewan ko lang sa inyo kung boboto pa kayo sa kanya. Ito ang tinatawag mo na hindi mainit, hindi malamig. Lukewarm, ika nga. Diba? Oh. Kung kayo naman ay mga supporter ng ni VP Sara Duterte at magpapaloko pa rin na kaibigan ito ni VP Sara Duterte, ewan ko na lang. Hindi ko alam kung ano tawag sa inyo. Nagpabudol na kayo nung una, magpapabudol pa rin po ba kayo? Basta alam ko, huling sinabi ni VP Sara Duterte ay never again to Marcos. Hindi mo niya sinabing never again to Bongbong Marcos. Sinabi niya never again to Marcoses. Kung kayo hindi pa rin nyo nababasa yun at di nyo pa rin nauunawaan yung ibig sabihin ni VP Sara Duterte, malaki talaga problema natin. So, ayan. Ngayon, ang tanong, ito. Ang tanong, totoo ba na talagang umalis na siya sa partido ni BBM? Kasi yan ang pinalalabas siya dito, umalis na siya. Mas pipiliin na lang daw niya ang ano yung kanyang term? Mag-solo sa pangangampanya, mag-solo sa politika. Tama, mali? Ito yung nilabas niya 2 days ago, eksaktong araw o kinabukasan, umaga, after i-announce yung siya ay kasama sa Senate slate ng kanyang kapatid. In-announce ito. Biglang lumabas ito, biglang nagbago siya ng isip. Di ba? Oh. Pero ang tanong, totoo ba na sinasabi niya na mahirap pa maging solo, ibig sabihin magsosolo na siya, hindi na siya sasama sa Senate slate ng kanyang kapatid? Totoo ba yun? Hindi ako magsasabi sa inyo kung totoo yun o hindi. Si Abalos ang magsasabi sa inyo. Ayan yun, nagpunta ko siya. Ano kinaugnaya kay Senator Amy? Tandaan nyo, sa video ni Senator Amy, ano sabi niya? Ano sabi ni Senator Amy sa video niya? Balikan natin. Ayan, sa gitna. Pinipili kong manindigan ng malaya't matatag tulad niya na wala nang dapat kampihan kundi ang sambayan ng Pilipino. Yun Hindi na. madaling tumayong mag-isa Hindi madaling tumayong mag-isa. sa kampanya Sa kampanya at sa politika. at sa politika, mahirap daw yung mag-isa. Di ba? Mahirap daw yung mag-isa. Kaya kahit ano, maninindigan siya kasi yun daw ang turo ng kanyang ama. Ang tanong, bakit kahapon lang kasama mo si Abalos? Bakit lang kahapon lang kasama mo si Balimbing Tolentino? Bakit kahapon lang kasama mo itong si Villar? Bakit kahapon lang kasama mo ito si Binay? Sino ba sila? Senate slate ni BBM. Tapos may paandar ka na mahirap ang mag-solo? Mahirap ang magsarili? Huy. Ano sinasabi mo nagsasarili ka? Ayan oh. Kasama mo. Apakasinungaling naman mong madam. Ayan oh. Enjoy na enjoy ka. Kasama ang mga balimbing. Kasama si Abalos. Kasama si Villar. Bakit kanyo? Ibig sabihin lamang po niyan mga kababayan, yung video niya na mahirap ang mag-isang mangampanya. Mahirap ang mag-isa. Hindi totoo yun. Naglilibot siya, kasama pa rin ang Senate slate ni BBM. Tinatarantado naman tayo eh. Binubudol mo na naman kami, Madam Senator Amy. Ano to, lokohan talaga? Sa bagay, madaling maloko yung mga loyalista. Yung mga tanso. Ayan oh, gaguhan po ba ito? Yan ang tinatawag mong ganid sa kapangyarihan. Ganyan no mga politiko sa atin, sa bayan natin. Puro ganid sa kapangyarihan. Patulad nito si Senator Amy. Bakit kanyo nasasabi kong ganid sa kapangyarihan? Alam niyo kung bakit? Kunwari, aalis siya sa BBM slate para makuha ang amor ng mga Duterte. Pero, pag nag-iikot, kasama pa rin siya sa BBM slate. Ganid talaga. Bakit kanyo? Ibig sabihin, ginagamit pa rin niya ang makinarya ng kanyang kapatid. Mantakin mo, kung ako si Madam First Lady, magagalit ako. Walang biro magagawa ako si Madam First Lady, magagalit ako eh. Mantakin mo, magsasaboy ka in public na you're leaving my husband, pero ginagamit mo yung makinarya ng administrasyon ng asawa ko. Kasi ganun talaga yung ginawa niya eh. Kunwari aalis siya, pero tandaan mo bakit ka mga local government official katulad nila Malapitan kumakampi sa administration slate. Matik yan. Normal po yan sa lahat ng local government. Asahan mo karamihan ng lahat ng local government, ang ikakampanya ay ang administrasyon na nakaupo. Kaya nga, sa kasaysayan ng Pilipinas, midterm election, yan ang pinaka dapat tumakbo ang mga kaalyado ng administrasyon.
Because after the midterm election, dyan nasisimulang bumagsak ang administration ratings. Pero habang midterm election, malakas ang ang kapangyarihan ng administration. Although phenomenal itong administration nito, bakit 2 years pa lang pabagsak na. 2 years pa lang bumabagsak na yung ratings. Mas mataas pa yung vice presidente. Ganun ba yun, Senator Amy? Na kunwari i-deny mo na ikaw ay kasama sa BBM slate, pero ang totoo sumasama ka pa rin sa kampanya ng BBM slate. Tanungin ko kayo mga kababayan, anong tawag nyo dito? Pambansang prutas. Mangga. This is a perfect example of mangga. Manggagamit. Manggagamit kay VP Sara Duterte at manggagamit sa kanyang kapatid, sa makinarya ng kanyang kapatid. Kung talagang seryoso siya na I will run as an independent candidate, hindi ako sasama sa Senate slate ng ng administrasyon na ito. Kayahin mo yung mga katulad ni Ben Tulfo, nanindigan. Even if may offer sa mga Tulfo, narinig ko sa interview ni Erwin Tulfo, may offer talaga sa kanila na tulungan ang administration slate. Si Erwin, sumama. Bakit si Ben hindi? Nanindigan si Ben, hindi, I'll be independent. Iyon ang tunay na independent. Hindi sumasama sa administration slate campaign. Alam ko na kagad sasabihin ng mga mga bataan ni Senator Amy. Hindi naman kampanya yan. O di sige, hindi kampanya yan. Diba? Hindi kampanya, anong tawag mo dyan? Yung tungkol po sa warrant at search warrant, pwede pong pakilinaw. Pakilinaw po ng malinaw para po mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Okay, Senator Robin, akala kasi namin nung June 10, meron silang search warrant. Nung dumating po ako mga 6 o'clock, 6:30, akala ko may search warrant sila kasi nandun na sila sa loob eh. Ang ipinakita sa amin ay warrant of arrest lang pala. Kaya nagsabi ako dun sa lawyer na pinadala nila, Panyara, valid ba yan? Nakaserve na kayo ng warrant na of arrest dito dati 5 times na ata, at saka itong sa Pasig, nakaserve na kayo. Meron pa ngang order returning the warrant last June 7 of 2024. Wala daw silang magawa kasi order daw ng kanilang higher ups daw. So, kaya ang ginawa ko, sinamahan ko na lang sila. Kaya medyo mali po yung sabi ni General Torre na hindi daw nakapasok noong June 10. Hindi lang sila nakapasok po, hinahulughog po lahat ng areas, pati nga po doon sa JMC na mga yung school po, yung eskwelahan namin. Pati yung ang graduation namin, hindi na lang tinuloy the next days at saka yung isa, maraming mga parents na hindi nakapunta dahil sa takot po. Hanggang ngayon nga po, yung aming law school ay ginawa na lang namin pong online muna. In-explain namin sa mga estudyante. Linawin ko po uli. Opo, ibig niyo pong sabihin, wala po silang naipakitang search warrant, warrant of arrest po ang dala nila, pero pinayagan niyo po silang maghalughog. After po nung nakita po ninyo na meron pong Senator, yung Order po ng dating Pangulo. Yes Nung po. sinabi po ng dating Pangulo natin na si Rodrigo Roa Duterte na hayaan nyo silang makapasok ng matiwasay, Opo. hinayaan nyo na po sila. Yes po, at sinamahan ng mga abogado po natin, pati po ako later. Sa lahat po yan. Sa lahat po, hinalughog po lahat ng areas po Opo. ng KOJC compound po. Opo, pwede pong pakiliwanag po, ilan po ang hinalughog? Pinayagan yung halughugin. In 4 different locations. KOJC Central in Buhangin, Davao City. Glory Mountain po doon sa Tamayong, Kalinan, Davao City. Prayer Mountain, 3 kilometers away from Glory Mountain. At saka sa Kitbug po, Municipality of Malungon, Sarangani Province. Lahat So, po yan walang search warrant. wala po, warrant of arrest. Ang problema nga namin po, Senator, is it was done simultaneously.
Yung rules kasi natin, if you will, yung napag-aralan ko po, kailangan meron kang probable cause na nandun yung tao or he is reasonably believed to be there. Paano siya nandun in 4 different locations? So kaya nga po, medyo nagre-reklamo kami kasi yung batas po hindi nasunod. Maraming salamat po. Chairman, pwede po ako magtanong sa Napolcom? Yes, go ahead. Opo, Napolcom, magandang tanghali po. Opo, tanong ko lang po, para po hindi po magkaroon ng kalituhan. Opo, para mas malinaw po sa ating mga kababayan, para hindi po ito sakyan muli ng mga mahilig maggawa ng fake news. Opo, linawin po natin, meron po bang sa palagay po ninyo na dahilan talaga na magreklamo ang ating KOGC na hindi po talaga sinunod ng ating mga bayaning pulis yung tinatawag po nating rules of engagement? Sa palagay po nyo, ito po ay nalabag kasi ang sinasabi po ng KOGC, wala naman po silang dalang search warrant kung di warrant of arrest. At hindi po malinaw na alam nila talaga na naandoon ang hinahanap po nilang sabi nga po ng mga kapulisan ay pinaghahanap ng batas. Ano po ba ang katotohanan dito, mahal naming Napolcom? Marami pong salamat, Ginoong Senadora Robin Hood Padilla. Ganon din po sa Ginoong Chair ng committee. Alam po ninyo yung ginawa po ng police doon ay nag-serve ng warrant of arrest. Yung warrant of arrest po magagamit pong hanapin yung taong tinutukoy doon sa warrant of arrest. Sa nakita po namin, hindi lang po isang tao kasi po yung tinutukoy ng warrant of arrest. May mga kasama siya. Kaya pwede pong hanapin yun kung saan man yung ilan mga taong kinaukulan yung nakasaad doon sa warrant of arrest. Ngayon, kung saklaw po ng warrant of arrest yung lugar na kung saan pwedeng ma-serve, pwede pong hanapin yung tao. Hindi po naman hinahanap yung gamit. Ang hinahanap po yung tao. Kaya sa katunayan nga po nasa saad din sa rules of court, doon po sa service of warrant, pwede po talagang pumasok kung hindi sila papapasukin sa ano. Tinalakay po natin yan nung pinag-usapan yung hearing doon sa pagsiserve ng warrant, doon sa Pandibulacan. Dito rin po sa hearing ng Senado, sinabi namin kung merong warrant of arrest, enough na yun na makapasok yung pulis sa loob. Subalit, kailangan lang na may protocol. Sa nakita po ng Napolcom doon sa video footages, lumalabas naman na naka-restrain yung mga pulis nga. Sila yung ni-water cannon, sila yung napagbuhatan ng kamay kasi nga kahit na ating dating Pangulo sinabi nga na pwede talagang makapasok kasi may warrant of arrest. Nangangahulugan po na yung mga kinaukulan din nagkakasundo na talagang pwede pumasok sa loob. Kaya lang po siguro napilitan pumasok kasi pinigilan sila. Alam po ito. With the permission of Senator Robin Hood Padilla. So, mabilis ang usapan. PNP, sinong pinagdudahan nyo at that time that you personally believe nandoon sa Prayer Mountain? Sinong nandoon? Because Pastor Kibuloy, kung siya talagang, sabi nyo, hindi lang siya ang target ninyo. Kasi kung siya ang target ninyo, he cannot be omnipresent in all those locations that you are searching for him. So, ganito, 5 locations ang simultaneously ni-raid ninyo para ma-serve yung warrant of arrest. Sino ngayon ang hinahanap ninyo doon sa unang-una, yung sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City? Sinong hinahanap doon? Sir, Your Honor, our Chairman,
Wala po sa akin yung listahan ngayon, but I just want to clarify, 6 po kasi yung warrants of arrest. 6. Hindi lang po si fugitive Kubuloy ang hinahanap natin, but 5 others po na co-accused niya sa non-bailable offense. And Kaya nga, I am asking the PNP, I am asking you, kung sinong hinahanap doon, sinong hinahanap dito, sa 1, sa 2, sa 3 na mga areas. Para klaro tayo na hindi kayo fishing expedition because as alleged by Attorney Torion, that is quite an obvious fishing expedition kung itong 5 hinahanap ninyo doon sa 5 lugar din. Dapat klaro ang impormasyon na si Pastor Kibuloy andito, si another suspect andito. Kasi kung it's very hard to explain, no? It's very hard to explain kung bakit simultaneous yung mga lugar na yun na pinasok ninyo kung ang hinahanap ninyo si Pastor Kibuloy lang. As you have said, 6 ang hinahanap ninyo. So I am tend to believe na yung 6 na yun distributed sa 5 location. Kasi they cannot be present in every location. Di ba? that's really true, our chairman, no? Ang sinasabi ko nga doon sa warrants of arrest at pwede silang tumakbo anytime. Ang ano po na natin, they have the same address as inaano natin, but we have the intel reports that the people are hiding in these places po. And I don't have any reports, nandi wala sa akin yung intel report, but that's confidential reports. Nandito po yung mga 6 na to, dito po nagtatago sila, dito sa mga different locations po. So far, as we speak right now, out of the 6, ilan na-accounted ninyo? Sir, isa lang po ang nahuli po natin. Ay, isa Opo, pa lang? nakakulong po siya sa amin. Hindi po pa siya kasi non-bailable offense po siya. Yung 5 kasama si Pastor Kibuloy at large pa rin? Opo, with a valid warrant of arrest. Valid po siya hanggang ngayon. And just want to make clear, valid po yung warrant of arrest po nila, our chairperson po. Okay, so isa lang ang accounted. All others, wala pa. Wala pa po. They refuse to surrender po. They refuse to surrender. Yeah, that's what we call them, fugitives of the law. Okay. Mr. Chair, Yes, go ahead. Carlo po. Katiil. Yes, Brother Carlo Katiil. Yes po. Thank you po, Yes, Mr. Chair. Resident Minister po ng Kingdom of Jesus Christ, Central Headquarters. Our resource persons here, the police officers, were not there during the June 10 po. So, I don't think so. They don't know what really happened. I was there po, personally po, June 10. Kung nakita mo po yung video, ako po yung unang sumampa, humarap po sa police. Mr. Chair, nananalangin po kami sa time po na yon. Dinistorbo po ng mga kapulisan na para mga barumbado at parang susulo po ng gyera, complete full battle gear po. Kaya po nagtakbuhan po kami doon sa gate. Sabi po ni General Marbil, Mr. Chair, we used women, children as human shield. Akala po namin, Mr. Chair, magaling po yung mga intelligence po ng ating kapulisan at pinag-aralan po nilang mabuti. Natural po, Mr. Chair, nananalangin po kami, whole family nandun po lahat. Nung inakyat po nila, Mr. Chair, ang aming gate, ang aming pong response, kami pong lahat, kasabay yung mga bata, tumakbo na po kami doon to defend our place. Bakit? Nung una po akong sumampa po doon, Mr. Chair, hinanapan ko po sila, ano po ito, para saan po, may dokumento po ba kayo? Pwede nyo bang mahintay ang aming mga lawyers? Hindi po sila nakinig, Mr. Chair. Hindi po talaga sila nakinig. They really pushed themselves na gusto silang pumasok. At kami po, mga inosente, sabi po nila, pwede po daw kaming armasan ni Pastor ng mga baril. May private army po daw kami. Yun ang intelligence report po nila. Kung nakita nyo po, wala po kaming kalaban-laban. Mga inosente pong missionary ng mga bata, matanda na until now,